exclusive for the people of Manila. Direktang mensahe ni Yorme sa mga mamamayan ng Kapitolyo ng bansa. Pakinggan, unawain, at ipasa ang mensahe ni Yorme. Ngayon, talk to the people. Sa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. O lalo po ngayon, napakainit ng panahon, marami pong nagkakasakit, lalo na yung mga lolo't lola ko ha. Lagi kayong lililim, kayo masyadong magpapaaraw and hydrate yourself. Laganap po ang pagkakasakit ngayon dala ng init ng panahon. Pero may awa ang Diyos, konting tiis na lang, papasok naman na yung panahon ng tagulan. Pero may parang panibagong problema na naman tayong kakarapin sa tagulan. Alam na natin pare-pareho yun. But as you can see here in City Hall at sa iba't ibang bahagi ng Maynila, ay tumugon na po ang MMDA, ang DPWH at City of Manila na i-fix yung iba't ibang drainage system natin sa lungsod. At patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa MMDA at DPWH para sa mga pumping station na hindi gumagana. At ng mga inabutan nating hindi gumagana ay ngayon po yung kinukumpuni. No? Ayan naman ay bilang paghahanda sa at dito naman sa City Hall, sa City Government, marami tayong inilunsad na pagpapalaki na what you call the catch basin drainage system, and hopefully ma-acid test na natin ito pagdating ng tag-ulan. Aming pong direksyon ay kung sakaling bumaha pa rin, pagtigil ng ulan ay maibsan o mawala kaagad yung pagbaha. Ang pinaka the best expectations namin ay sana wag bumaha at sapat yung mga infrastructure, tools, deployment or facility na ginawa na national government through MMDA, DPWH, national government at ng city government. Pero malalaman pa natin yan sa pagdating ng tagulan. For the meantime, ngayon muna tayo na ito kinakaharap nating sobrang init. No? Ang init ng panahon, ang init din ng mga nangyayari sa bansa. Sana patuloy tayong gabayan ng Diyos. No? Magkaroon na ng katahimikan sa ating bansa. Pero magkaganon pa man, no, tayo, mga batang Maynila, mga tagalungsod ng Maynila, mga nanay at tatay ko, lola ko, tuloy ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kami po ay nag-talk to the people para i-update po namin kayo sa mga pagawaing bayan na pakikinabangan ng mamamayan sa lalong madaling panahon. As you all know, lagi ko pong hinihikayat ang ating mga ahensya ng lokal na pamahalaan na laging mabilis kumilos. Whether ito ay deployment for emergency, aberya, or short-term plan and the long-term plan of the city with regard to infrastructure facilities na pinakikinabangan ng tao. Mga health center, ospital, eskwelahan, library, parks. Ako, update ko po kayo. Now, hindi po kalabisan, ako po nakikisuyo sa inyo, sa mga nanonood, ay please do share this broadcast sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapitbahay, kakilala o kaklase. So that everybody will be properly informed on what is happening in the city of Manila. So kanina pong umaga, kami ni Vice Mayor Chi Atienza at 10 ng mga departamento ng lokal na pamahalaan, nila Engineer Andres, Engineer Randy Sadak, Kenneth Amoral, Dennis Biahe, Maylene Villanueva, Grace Padilla. Mga departamento po ito ay akin pong siniyasat at inalam at para maging
makapagbigay kami ng update sa mga bagay na sinimulan natin sa lalo madaling panahon nung tayo'y muling nahalal bilang alkalde para po sa update naman sa mamamayan. Nasaan na ba ito? Ano na ba nangyayari? Nasaan parte na ba? Kanina po, ang unang-una kong binisita ay shout out sa mga alumni ng Magsaysay. Ay tinitiyak po natin yung ating ipinangako na ito'y tatapusin natin mangyari ba ng first quarter ng 2027. As you all know, nung ako po nawala, nasaglit, 3 taon hindi po tumakbo ng maayos. Nalulungkot ako para sa mga mag-aaral ng Magsaysay, mga guro at alumni. But, for some fiscal engineering, nakahanap po tayo ng pondo para ituloy na po ang itong Ramon Magsaysay High School. At kanina pinuntahan natin. Nag-groundbreak po tayo dyan na I think September 1? Hindi. Kailan ba ako nag-groundbreak dyan? February 10. February 10. Yes. February 10 pala. For the past 2 months, ang laki na po ng nadagdagan. Ayan po, kasama ko kanina sila Andres, ang ating mga linyero. Pinagpapasalamat ko nga pala sa ating mga construction worker. Dedicated construction. Makikita po ninyo, yung nasa inyong picture, nasa screen, ay susunod na palapag po dyan. Dyan na po itatayo yung gymnasium, air-conditioned gymnasium, at yung auditorium, air-conditioned auditorium. Wow! Yes. So, tapos yung nasa kaliwat kanan, patuloy na tumataas at maabot na po natin yung 10 palapag. At yung mga nasa ibaba naman, kinakabit na po yung mga air condition at ipinipinish na rin yung mga nasa lower floor while we're fixing the upper floor. So sa mga estudyante na Magsaysay, tiyak! Yan! Tiyak po, as the rate. Pag wala pong aberya, no? Pinagpapauna ko lang. Kung walang mangyayaring aberya, we are on track. At tiyak na next year, dyan na kayo papasok. Shoutout sa mga kabataan dyan! Sino ba yun? Ano ba yun? Neneng B. Neneng B. Kaya babalik na kayo sa makabago, moderno. Sabi nga kanina nung isang barangay chairman, take pa raw yung private school. I'm happy for you. Wow! But we'll make sure we'll deliver. Tapusin natin yan. Ang target po natin ay February o March of 2027. Yung nakikita niyong lupa, ayan po ang future soccer field. Magsaysay. Meron din tayong outdoor basketball court. At of course, the what you call the indoor gymnasium for other sports activities para patuloy na maging competitive ang ating mga batang Maynila sa sports activities or competition sa buong NCR at sa buong bansa. As you all know, nag-top notcher po tayo sa NCR game. Ang ating mga atletang batang Maynila. That's why we get inspired of itong huwag magpahinga, magtuloy-tuloy. Ramon Magsaysay High School. Ayan po ang update sa Ramon Magsaysay High School. Mangyari po, kung maalala ninyo, bumisita ako dati sa isang health center na pinakamagandang health center sa buong mundo kasi may resort. Dahil bumabagyo nung bumisita ako, ayun po, meron siyang falls sa loob ng health center. Kawawa ang kalalagayan ng ating mga empleyado or what you call medical frontliner sa San Nicolas Health Center.
Kaya immediately, pagbalik ko sa opisina, tayo ng pera, nakakita naman tayo, gawa tayo ng design, remodel, fix everything about San Nicolas Health Center. Galing po tayo kanina, sa awa ng Diyos, mukha po pasok na pasok sa 180 days na renovation of the entire San Nicolas Health Center para sa mga taga 3rd District of Manila, particular na yung Binondo area. Ilang bloke lang po ang layo niyan, mga 3-4 na bloke lang po ang layo niyan, kung saan naman po tinatatag natin yung Binondominium 2. Malapit lang po yan. 3 bloke lang. Yan na po siya. Update. At on track po tayo. Yan po yung magkakaroon ng consultation room, minor surgery room, pharmacy, dental office, midwife's room, nurse's room, treatment room, and other facilities. Kaya yung malalaking construction, iba, restructuring, tapos na po. So, nasa finishing stage na tayo. Nakikita. Ayan po yung air condition na. And nakikita yung pintuan na yan, kung maalala ninyo, salabat yan. Yung nasa kanan, yan po yung pintuan na, paghawak ko ng pintuan, sumama po yung buong pintuan. Open sesame. But I'm excited for you, mga taga 3rd District na Manila. Dahil yan po lalo na sa Binondo, yung mga may hirap nating kababayan dyan, at saka yung aking mga lolo't lola, kumukuha ng mga maintenance, ay maayos na po. So, hintayin natin. Gusto ko lang kayong i-update. On track po tayo sa rehabilitation, full rehabilitation of San Nicolas Health Center in District 3. Bago tayo ilo-launch, baka next week. Lahat po ng health center natin, basta po tayo nakakapagpapiga o nakakapiga tayo sa BIMPO, lahat ng mapipiga ko doon ay lalaan natin patuloy na mamuhunan ang inyong pamahalang lungsod sa MBN, Minimum Basic Needs, Education, Healthcare, Housing, and Jobs. So in this case, lalong-lalo na, may babalita tayo sa mga taga-Tondo, District 1, taga-Tondo District 2, taga-District 6, sa mga darating na araw. But for the meantime, itong mga nasimulan natin ay malapit na pong matapos at mapakinabangan ng maaliwalas ng ating mga pasyente araw-araw at maaliwalas na working space para sa ating mga empleyado sa ating medical frontline or medical frontliners. Pangatlo po ay yung makasaysayang Sacramento Friendship Library in Paco. Kung maalala ninyo, no September 1, maliit lang po yan na health center. Na library. Pero ito po, ay nakaukupa tayo halos na mahigit 500 metro kwadrado footprint. Ayan po ngayon, ayan na po ang estado niya. Malapit na po. At excited ako para sa mga mag-aaral. Pribado man o pampubliko. Dahil yan pong Sacramento Public Library, hindi lang po siya library ng mga lumang libro. Lahat ng makabagong teknolohiya, appliances, ay ilalagak po natin dyan at magkakaroon tayo ng worldwide access sa mga research paper niya because nag-acquire po tayo ng mga e-books. So, ang in-order po natin dyan, Mac. Ano ito? iMac ba tawag? Apple Mac. Desktop. Moderno pong public library yan. At the same manner, we created a space for storage of some of our documents in the area. 5 palapag, may elevator, at natutuwa ako sa ating mga
construction worker, daming trabaho. I'm happy for you. Hanap buhay kayo. Pero yung paligid po niyan ay magiging open green space pa rin. Para sa akin mga minamahal na lolo't lola. Lalo na doon na I love you. Particular na sa likod ng community na yan. Kila Salazar, kila Blas, yung area na yun, sa palibot. Para po sa inyo. Ayun na po, malapit na po matapos. At yan po yung magkakaroon ng library area, children's section, admin office, pantry, kitchen, warehouse, utility, electrical rooms, and freight elevator. At meron tayong senior citizen space for that. Tapos bubuhayin natin yung dating playground. Po. Excited ako sa inyo. Meron pa tayo isa, yung ginagawa sa District 3. Library rin. Pero kakaumpisa lang nun halos. I-update po namin kayo doon. At pang-apat na lugar na pinunta namin ni Vice Mayor Chi Atienza ay yung ating sa minamahal kong mga lolo't lola. Meron na kayong senior citizen park at mga nag-aalaga ng aso at pusa or pets. First time sa buong bansa na magkaroon ng pet park. Operated and initiated by the local government, but this time I have to give credit also to the national government. Yung ating MMDA, no? Ito po yung pinagsaling pera ng lokal na pamahalaan at national government. Katulong po natin dyan ng MMDA, tapos yan po'y, kung kayo po'y taga Maynila, lalong-lalo na mga taga Pandacan, kabisado nila. Taga Pandacan sa Kapaco. Yung lugar na nakikita nyo marami ng greens ngayon, marami ng installation, and so on and so forth, pati yung tubig ng Skyway, yung tinuturo ko na yun na tubo, para hindi na lumatag ng diretsyo sa kalsada natin, what you call cistern, pagtawag dyan, o catch basin. You know? Yan pong area na yan po yung pinakamaalikabok. Punong-puno ng tadugyutan for so many years. Nung matapos yung Skyway. Palandra rito, palandra roon. Ilan lang ang nakikinabang, yung alikabok, ang sama-sama, tumatama sa mga baga ng mga taga Paco at Pandacan. Ito na po ang itsura niya ngayon. Naglalatag na po yung mga infrastructure na yan. Yan po yung pinakamatagal na ginawa. Kasi marami po yan. Saka yung ilalim, no? Yung mga sistema sa ilalim. Ngayon po yung naglalatag na ang mga greeneries in the area. At yung makikita ninyo, yung Quezon Monument ay na-preserve natin, nalagyan na natin ng pedestal, na mapoproteksyonan at makikipag-coordinate na tayo sa National Historic Commission for them to restore yung art piece in the middle. Kasi kami po, na naisin ko man ayusin yan, ay hindi po namin yan basta-basta pwedeng galawin kasi may mga lituntunin dapat tukdin under the National Historic Commission. Saka NCCA. Sila po ang mamamahala kung paano i-restore itong art piece or isang historic landmark sa isang kinilalang tao sa lungsod ng Maynila. I think si Dean Quanson yan, if I'm not mistaken. So, ayos na po siya, protected na po siya. At lalo siya na proteksyonan kasi pinalaki natin yung pedestal niya. Now, as you can see, no, ito po ay magagamit ng mga pet lovers. Ihinto mo dyan yung picture na yan. I-visualize ko sa taong bayan. Yung what you call sunken garden. Meron po dyan, meron po tayong building para sa mga senior at parks para sa mga senior. Meron tayong parks para sa mga pet lovers. Lalong-lalo na, siyempre sa Pandacan, pag nakita niyo po yung Pandacan, wala na po talaga masyadong open space. Ito, kinonvert natin to open green space. Ito po, no, para po hindi tayo magkakalituan na pagdating ng araw,
yung nakita niyo yung tubo ng kanina ng Skyway, yun po yung tubo ng tubig kapag tag-ulan. Makikita po natin sa Metro Manila, in fact, na-report pa yata ito sa ibang istasyon ng telebisyon, dire-diretso yung tubig sa kalsada. With the design that we did together with MMDA, may catch basin tayo, tubo, galing sa Skyway, tubig, papaba sa atin, meron tayong catch basin, may drainage system, no? Siyempre, pag yung bagyo po, hindi naman sasapat yun. So, aapaw ang tubig sa ibabaw ng kalsada. Tama naman. Ang normal nun, tatapon yun sa Pandakan at Paco area. No? Doon po pupunta yun. Magbabaha. Now, meron pong ginawang more than the open green space na ginawa natin, dinisenyo natin ng City of Manila at ng MMDA. Ito pong itinuturo at nasa picture ninyo. Makikita nyo po yung plank box, naka-elevate, at yung parang amphitheater ang dating, kung saan pwedeng umupo ang kabataan, mga lolo-lolo natin. At yung lupang niya, nakikita ninyo, ano po yan? Green, Bermuda grass po yan. At yung mga dingding po natin ay puro bamboo. Bamboo trees. It will be covered entirely. Yung 1 hectare of open green space for Pandakan and Paco ng bamboo. Yung lote na yan, damo, pasyalan. Ngunit, pag dumating ang aberya, nagsipag-apaw, yung mga tubig sa Skyway, dahil ano po para pong batya, yung Skyway, dadaloy na dadaloy ang tubig, mapupuno ngayon yung nasa ilalim ng lupang ginawa natin. Pag ibabaw po niyan, kaya po natin sumalok ng tubig. Kaya po ang tawag dyan ay sunken garden. So darating ang araw, di ko alam kung kailan at yung aberya, paano mangyayari. Pero kung sakasakali, maiibsan yung tubig baha sa Pandakan area at Paco area by having this sunken garden. So may gamit na siya sa environment, may gamit na siya sa tao, at yung non-performing asset or underutilized space is now converted into open green space. Same manner, magagamit pa natin sa mga laban natin sa pagbaha. Kaya baka balang araw makakita kayo para magiging swimming pool yan. Opo, ganun naman po talaga ang prinsipyo ng sunken garden. Sasalok ng tubig para maproteksyonan yung kalapit, bahay, o properties, and safety rin ng tao. Pagkatapos ng tagulan, ng bagyo, uhupaho yan. Kasi may sistema po yan sa ilalim. At yung tubig na nakita natin sa mga balita, takdang aral na nakita natin sa nakaraang taon, yun po'y inadapt na po dito, yung adjustment. Pakita mo ulit yung video, yung tubo-tubo. May ilalagay pa tayong dyan. Kanina pinag-uusapan namin ng mga engineer ng, yan po, nakita niyo po, yan. Damo na po, no? Naglalatag na ng damo. Same manner, yung mga inhinyero ng MMDA, may mga kaibigan natin sa MMDA. Shoutout sa MMDA team. Chairman Artes, ang gagaling na mga ATAPs mo. Yan. Meron pa po tayo diyang water tank. Vertical naman sa tabi ng poste. Malapit yan, lalagay na. Mga vertical tank para higupin natin ng higupin yung sayang na tubig. Ayan po, nakita nyo po. Ayan, itinuturo ko. Adausdos yan doon. And so on and so on. Pag yan umapaw na sa ilalim, aangat yan sa damo. At kung makikita nyo yung pagitan ng paang nakaputi, at yung tinitindigan ko, halos malapit na po sa baywang ang lalim. At imagine niyo yung lapad ng sunken garden. Yeah. So maraming tubig baha, ulan, ang pwede natin masalok, maproteksyonan yung mga taga-Pandakan. At yung dito sa likod ko,
ang mga taga-Paco. Yan po, ay inaasahan po natin na matatapos na yan ng pinakamatagal, 3 buwan. Pero mapaaga 2 buwan. Ayan. Masaya ako para sa inyo, mga lolo at lola ko. Yorme, I love you. May pasyalan na kayo kasi mainit na sa mga iski-iskinita ng Kahilom 1, Kahilom 2, Pandakan, Sana all. Zamora. Wala namang paglaruan ng mga bata. O, tapos ito pa pala, no? Ang isang major concern natin dahil blind corner siya. No? Kanina, sinabi ng mga ininyero ng MMDA kasi po sila nagmamanage ang traffic light. No? O, wag po tayo malilito doon. No? Lahat po ng traffic light, pedestrianization, ay yan po'y tinatanganan ng MMDA. Kanina po, in-update po ako ng mga ininyero ng MMDA na maglalagay ng mga proper and advanced equipment to inform yung driver na blind corner at may pedestrian. So, may mga ilaw, hindi ko alam na, parang traffic light po yun. Pero parang warning system. Nakita nyo po, yan yung damo-damo. Hanggang doon po yan. Ang kinabit ay Bermuda. Sana all may Bermuda. Sana all. Pero, ang makaka-relate po rito talaga sa Alikabok, yung mga taga-Pandakan at Paco. At yung mga hindi taga-Maynilang dumaan dyan. Yan yung nakikita ninyong dugyot na punong-puno ng Alikabok. Ngayon po, siya po ay magiging future senior citizens park at pet park. So, may nilaro kong aso kanina dyan eh. Ito yung mamahaling puno, no? Talisay yata ang tawag nila dyan. Yung mahal na puno yan. Pag ano po niyan, oh, Diyos ko, mas excited ako para sa inyo. Pag buka niyan, maganda. Kaya sinabi ko doon sa mga chairman kanina, ko, Pandakan, kahit anong kulay ng politika ninyo, minsan di kayo nagkakasundo, pero as a community, dapat meron kayong common ground and common obligation, common responsibility na proteksyonan nyo na itong ganitong klaseng park kasi hirap na hirap tayo makakuha. Halos higit kumulang 1 hektaryang lupa na dating dugyot, alikabok. Sakit ang dulot sa atin ay ginhawa at sarap. Para sa komunidad. Sabi ko, alagaan nyo na. Pero huwag kayo mag-alala, yan po ay lalagyan ko ng gwardiya. Lalagyan ko po yan para may baka kasi po tulugan ng kung sino-sino at nakakita ng damo o dumayo yung alam nyo naman yung ibig sabihin. Pero yan po ay para sa tao, para sa hindi ilan lamang. So, muli, yan po ang update natin sa mga kaganapan na mga nasimulan natin na patapos na po sa maikling panahon. Mga bagay na pakikinabangan ng tao. At next week, may update naman kami sa inyo dahil meron pa tayong mga pag-awaing bayan, mga pasilidad na kailangan natin improve, mga pasilidad na sinara nung araw nung nawala tayo, lalo na sa healthcare, na siya natin bubuksan at binuksan at ngayon i-develop natin na maging makabago, maaliwalas sa mga nagtatrabaho, lalo na sa health center, at mga taong dumadako sa health center. Yun po, i-update po namin kayo. At yung mga eskwela ang itinatatag pa natin. So muli, mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, si Yorme po. Nananawagan lang ako bilang panghuli, no? Ay nagkakaroon na po ng panaka-naka ng brownout, no, sa atin. Sa dahilan, hindi ko po alam. But we were informed na magkakaroon tayo ng mga shortage sa supply ng kuryente. For whatever reason, I don't know. Pero bilang inyong mayor, pinagpapaalala ko, lalo na kung ang mga makina ng tubig ninyo ay kinakailangan ng kuryente, ay maghanda po kayo, mag-imbak kayo ng tubig. Kasi minsan sabi nga ng mga matatanda natin, di baling walang kuryente basta may tubig. Pero kung kasi po ang sistema ng inyong bahay
ay meron po kayo what you call pump to put more pressure papasok sa inyong bahay. At kung wala pong kuryente, baka po hindi gumana yung inyong mga pump. Definitely. Wala naman kayong tubig. So ako'y nananawagan sa inyo na tayo'y maghanda. Kasi ito pong bagay na wala akong control at wala tayong control. So the least thing that I can do is to remind each and every one of you na maghanda po tayo sa alternate or what you call the diretsuin ko na po, short supply ng kuryente. Ngayon, abangan nyo po yung aming mga pages, MPIO at yung page ko, para sa mga update kung ano yung oras at araw na posibleng mawalan tayo ng kuryente. Kasi hindi lang naman po yan sa Maynila. Nangyayari po yan sa Metro Manila. At fluctuation po, minsan bibigyan sila ng kuryente, tayo naman mawawalan. At minsan tayo naman may kuryente, sila naman mawawalan. But then again, daig ng maaga ang masipag. Pag-apan natin na makapaganda ng mga kakailangan natin, lalong-lalo na tubig. Kasi nowadays, napapansin ko po, nakamake na tayo. At yun lamang po, at for now, ulitin ko, mga lolo't lola ko, I love you. Yorme, I love you. Inom kayo maraming tubig, ha? Aww. Kaya masyadong papainit, konting tisa lang, darating na ang tagulan. Lalamig na ulit ang panahon. Sa mga batang Maynila, mag-aaral kayo maigi, at pumanatag kayo, ang inyong pamahalaang lungsod ng Maynila ay patuloy na mamumuhunan para sa inyong kinabukasan. Sa mga nanay-tatay, para po sa anak niya. Sa mga lolo't lola, para sa apo niya. Ayun, ang pagkakasakit ay pinupunan na naman. Yan po. Manatag tayo. Pinakikisuyo ko lang na sana manalangin tayo sa Diyos na lumiwanag ang kaisipan ng mga lider ng ating bansa. Sana karoon na tayo ng kapanatagan sa politika ng ating bansa. Dahil ako po'y nararamdaman ko at marami na rin po nagsabi sa akin, napapagod na ang taong bayan. Sa mga lider, baka pwedeng lawakan ninyong inyong kaisipan, magkaunawaan. Ayos lang tayong magkwentuhan, magdebatihan, magdiskurso. Pero huwag sana mangyari na sa atin pa nanggagaling ang mga bagay na maaaring makita ng bata at sa mata ng bata kung anong ginagawa ng matanda ay siyang tama. Pero baka naman po tayo nagtatanim nang hindi natin alam, hindi natin napapansin ng mga hindi magandang gawain na maaaring gawin at kopyahin ng mga bata sa kasalukuyan. So, kaya po ako'y nananawagan tayo dito sa Maynila, manalangin tayo na sana magkaroon ng kaliwanagan ang isipan ng lahat ng leader across, kasama po kami. At makaahon na tayo sa krisis na ito. Bumuti naman ang katayuan, lalo na ng mga may sakit at nahihirapan sa. Let's pray na iwasan na rin natin yung pag hindi tayo kasali, huwag na tayo makisali. Alam niyo yung away bata? Iwasan na po natin. Basta tayo dito sa Maynila, tuloy ang gobyerno. Sa Maynila may gobyerno. At sa Maynila, we are on track. We will deliver what we have committed to you. No matter what. At yawan Diyos, someday, aaliwalas din ang pamumuhay sa Maynila at magiging panatag. Pipilitin ko po magbuti. Mahirap po, hindi po biro, pero pinasok ko yan . Sort of saying, pumanatag po kayo. Pipilitin ko maging mainam, masinop, upang maging maaliwalas, panatag ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. But, sa mga barangay official, nananawagan ako sa inyo. At sa mamamayan, I cannot do it alone. We have to come together because together we can make Manila great again. Hapon po at pagkalain nawa kayo ng buong Manila. Maraming salamat. Manila. God bless. Exclusive for the people of Manila.
direktang mensahe ni Yorme sa mga mamamayan ng Kapitolyo ng bansa. Pakinggan, unawain, at ipasa ang mensahe ni Yorme. Ngayon, talk to the people!